Ano po ito? So, kung susumahin po, hindi ka panipaniwala at hindi makatotohanan na ang isang ahensya ng gobyerno tulad ng PhilHealth ay magkakaroon ng unutilized fund. Hindi ka panipaniwala kasi kulang nga ang pondo natin. Ite-trace back ko lang, in 2012, nangarap po ang nasirang President Aquino na magkaroon ng Universal Healthcare Law. Ang kulang ho doon ay pondo. Kaya na kami mga doktor, tanda-tanda ko ho yun, na ipasa yun in 1 year. 16 years na languishing in Congress. Ang nangyari po doon, tinaasan natin ang presyo ng tobacco at alcohol para yung mga tao hindi manigarit uminom. Tapos, yung perang i-generate billions every year, naka-index inflation, ay ilalaan natin sa PhilHealth. Ang pinanggagalingan kasi ng pondo ng PhilHealth, maliban ho dun sa GAA sa Kongreso, ay galing din sa syntax reform law. And then ang pangatlo, dun sa premium ng ating mga kababayan. Ngayon, ang sinasabi ng PhilHealth, ay kahit daw may excess funds, hindi naman lulubog daw ang PhilHealth. Hindi naman yun ang point eh. Now that you have excess funds, because yun talaga ang binalak para ma-approvean yung Universal Healthcare Law ni President Duterte in 2019, 5 taon na nakakalipas, hindi pa natin na-implement. Now na meron pala tayong pera, ba't hindi natin ginagamit to expand the benefits? Para yung out-of-pocket expenses natin, pag na-admit tayo, pag na-admit to kayo, kunyari ang bill nyo ay 1 million, 57% ton kayong magbabayad. Ang dream natin sa Universal Healthcare Law, at the end of the 10th year, 10% na lang babayaran ng bawat Pilipino at lahat sagot ng PhilHealth dahil may pondo tayo. Yang syntax law, yan ay global best practice. Habang sumasama ang ating ekonomiya or inflation, tumataas ang presyo ng bilihin. So kung tataas ang presyo ng sigarilyo, alak, mas marami tayong pondo na gagamitin at mas mapipigilan ang pagdami ng sakit. Yan ang dapat ginagawa ng PhilHealth. Eh nung sobrang pera, pinamigay nila, kulang na nga ang ating budget para sa healthcare. That is unconstitutional, that is illegal, that is immoral in the first place. Hindi mo dapat ibigay ang perang yan dahil pera yan ng mga tao sa kalusugan, particularly PhilHealth. Hindi nyo po pwedeng ilipat yan. Yun ho ang punto na gusto kong sabihin. Opo, kasi ang pinagtataka natin dito, iginigit pa rin nila na magtataas ng premiums at meron naman pong excess funds pala or hindi nagagamit na pondo. Pero itong paliwanag ng Department of Finance na kaysa daw matenga sa isang ahensya, mas magandang gamitin na lang para gumalaw yung pera. So, nakikita nyo po ba na itong namamahalan, namumuno sa PhilHealth ay maaaring may pananagutan kasi bakit nakatenga itong pera na ito na pwede namang gamitin nila sa dami po ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan po, no? Marami silang kahit anong ahensya na lang ng gobyerno kung saan sila makakuha ng tulong, PCSO, DSWD, yung iba pa nga minsan nagrereklamo rin sila dahil kakapiranggot lang nakukuha nila sa PhilHealth kasi ibang sakit naman yung may mataas din na mga benefits na nakukuha. Ako po ay PhilHealth Director. For transparency's sake at disclosure, I was PhilHealth Director in 2016 appointed by President Aquino. Nag-roll over until the presidency of President Duterte. Natapos yung termino ko, pagpirma ng 3 years ako, nung pagpirma ho ni President Duterte ng Universal Healthcare Act in 2019. Accountable ho ang presidente ng PhilHealth para dito. Pwede ho siya maalis dito dahil ineffective ang kanyang paglilingkod at maging ang member ng board nito ay maaaring accountable ho. Kung maalala nyo, during the time of General Morales na nagkaroon ng malaking issue dyan, pinatawag lahat sila ng Pangulo dati at pina-courtesy resignation ng Pangulo lahat ang board ng PhilHealth, including the President, kung naalala nyo yun. So, ibig sabihin, may kapangyarihan ng Pangulo dahil under the executive branch ang PhilHealth na may malaking clamor ngayon ang maraming tao. I think the President should step up rather than magkaroon ng
legal challenge tayo sa Supreme Court. Kasi ito talaga hindi katanggap-tanggap ng bawat Pilipino. Dito po sa gagawin po, kasi marami itong mga panawagan sa SONA, maliban po dito sa issue na ito, meron pa po bang kayo po bilang Independent Health Reform Advocate na nais po na mangyari pa dito sa kasalukuyang administrasyon patungkol po sa sektor ng pangkalusugan? Alam niyo, nung unang nagsona ang Pangulo, nangako po ang Pangulo na magkakaroon ho ng maraming hospital. Naalala ko, standing ovation yan eh. Magtatatlong sona na po, wala po ako nakikitang malalaking hospitals po na itatayo. Yan ang una. Pangalawa, yung bayad po sa healthcare workers natin napakababa. Kaya po, number 1 exporter tayo ng nurses sa buong mundo at number 2 sa mga doktor sa buong mundo. Yan ho ang pangalawang gusto nating sabihin. At ang pangatlo, ayusin ang ineptitude, inefficiency, leadership and governance of PhilHealth. At ang PhilHealth has been beset by all controversies through the years, no? Laging alleged corruption, inefficiency. Once naman ho, ayusin ang PhilHealth, lalo na sa kaban ng bayan. Accountable po sila doon. At ang pang-apat, sana na po ay mandatuhan niya po ang bawat gobernador, bawat mayor, na umpisahan na ang Universal Healthcare Law na meron na pala tayong sapat na pondo para ang Pilipino naman ay hindi na itataboy sa mga hospital kung wala silang pan-down dahil pwede na ho yung pera ng PhilHealth na gamitin nilang deposit para ho sila ay matanggap. Nung panahon ng COVID, ang case rate ng COVID patient pag positive ay 700,000. Samantalang ho ngayon, pagka nagkasakit ka ng coronary artery disease, 1 million ng bill mo, 30,000 lang ang ano mo. Di siyempre, mangingimi ka magpa-admit kung yun ang case rate lang. Dapat lahat ng top killer diseases ng bansa, heart attack, stroke, cancer, diabetes, lahat yan, increasean natin ang budget. Let's say, coronary artery disease, dahil sakit yan pag na-atake ka. I-increase mo ng 200,000 para hindi ka na mag-down. Na-stroke ka, magkano ICU ngayon? 50,000 per day. Ang mahal-mahal po. Ang cancer drugs, ang mahal-mahal din po. Ang mga laboratorio, ang mahal-mahal din po. Ang dami pong pwedeng paggamitan. So yun ang hinihiling natin sa Pangulo, sa SONA. Pero kung meron pa ho siyang panahon ngayon, araw na to, office day pa ho ngayon, business day, at alam naman niya nakakarating na huto sa kanya, pwede ho siyang pasayahin niya ang bawat Pilipino by stopping the PhilHealth from diverting funds to the Department of Finance at isoli sa National Treasury to be given to unprogrammed appropriations po. Doc, siguro huli na lang, kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na magbigay ng grado sa Marcos administration, about Doc, ano ang grade na ibibigay mo mula 1 to hanggang 10? Sa kalusugan po, siguro 5 out of 10 ang aking grado sa kalusugan. Failing grade po, ang passing natin ay 75. Ang grade po na maibibigay natin sa kasalukuyang administrasyon ay 5 po out of 10. Nakakalungkot po kasi meron naman palang pera, hindi binibigay sa taong bayan. Paano pa tayo uunlad niyan? Health is wealth. Ang kalusugan ay kayamanan. Siguro, Doc, mensahe po ninyo sa mga